Mga bossing, si Senyor Aguila, ibang ibang klase 'yon. Matapang naman ho iyon. 'Yon kapag ka sinabi ng NBI o sinabi ng otoridad, ikaw ay sumuko na, ikaw ay humarap na, no? Sa amin, agad-agad naman pong humaharap si Senyor Aguila. Akala ko po nakakulong itong tao na ito. Yung pala, yung pala, yung pala kasama mga kababayan doon sa depensa ng Vice Presidente. Ay hindi. Hindi ho si Senyor Aguila ito. hindi, hindi po ba ito yung yung may kulto doon sa kabundukan? Akala ko kasi siya ito. Hawig, kamukha. Oh, tingnan nyo may maigi. Tapos kung papakinggan nyo po, mga kababayan, ito pong defense lawyer. Oh, nung nakaraang linggo po, mga boss chief amo sir, mayroon pong lawyer sila. Ano po? Mayroon po silang lawyer na misleading question ay approve o okay. Ngayon naman po, meron po silang Senyor Aguila. Ito nga. Ano ba pangalan nun? Jaren something. Sabi dito, hindi, joke lang ho. Hindi ho yan si Senyor Aguila, mga kababayan. Kamukha lang yan. Sabi ni Lolo Yul ng Miami, si attorney objection, yung walang alam, panding mag-object. Di ba? Sabi ni Jay Martins, ang hirap idepensa ng hostile witness na sinabi na walang alinlangan na si Sarah ang nag-utos sa kanya na ibigay yung 125 million. Ay, oho. Bakit po ba nagiging hostile witness, mga kababayan? Kapag ka napansin ng hukuman. No, hindi po ito basta lang ang ibig sabihin ng hostile witness po, mga boss chief amo sir, hindi lang po ito basta siligutan, no? O yung attorney ng prosecution ang magbibigay sa kanya ng ganong titulo. Kailangan po yan aprobado ng judge o aprobado ni Chis Escudero o nung nasa harap po, mga kababayan. Di ba? Kapag ka napansin nila na yung witness ay hindi nakikipag-cooperate, kapag ka napansin nila na yung mga sinasabi ng witness ngayon ay ibang-iba doon sa sinasabi ng witness nung mga nakaraang pagpapa-interview, pagpapahayag, or pag sa kanila, mga hearing. Ganun po, doon nabibilang ang hostile witness. At kapag karamdam nila na yung tipo bang merong pananakot sa kampo nila para hindi magsabi ng yaan po, mga bossing. No, ano po ang kahihinatnan at katutunguhan nito, mga boss chief amo sir? Yung ibig sabi, yung mga simpleng question lang, no, yung mga simpleng question lang, tipo, ganito ganito ang mangyayari diyan. Kasi maaari at uubra na pwede nang magtanong ng leading question si Attorney Ligutan Ganito pagkakaiba niyan, mga bossing. Nung naging hostile witness si Acosta, pwede nang magtanong ng leading question ngayon si Attorney Ligutan. Ganito yung simpleng tanong at kumbaga dapat na tanong lang, no? Kunyari, example, nasaan ka nung Agosto 17? Ganon, yung normal na tanong ho. Ngayon, si Ligutan, dahil nga hostile witness na, itong si Gina Acosta, mga bossing, pwede niya nang tanongin. Pwede nang ang pagtanong niya, nasa bahay ka ni Sara Duterte noong Agosto 17, ano ang nangyari? Ganyan, mga kababayan. Kaya medyo nahihirapan na po sila. Balik natin ngayon kay Senador Erwin Tulfo ho, mga boss. Okay. And in fact, sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know doon nakakaintindi. Pero pagdating sa Senado, hindi na. whether these amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all. Sabi ni Ma'am Lucila Balyaser, ang galing mag-interrogate, no? Si Attorney Ligutan. Kaya nga ang DDS, nasa na ba yung mga kasulid natin dyan? Kaya nga yung mga DDS, mga kababayan, wala na pong ibang sinabi kung hindi banatan si Attorney Ligutan ng dahil daw naka-lipstick, dahil daw po nagpe-face powder pa or whatever.
bago humarap sa korte. Eh wala dun yung usapan ho, mga kababayan. Di ba? Ang usapan, ang talakayan dito ay patungkol doon sa confidential funds at doon sa impeachment ng Vice Presidente. Hindi yung kung saan-saan nyo sasabihin. Hindi yung kung ano-ano ang inyong sasabihin. Kasi hirap na kayong idepensa ang kampo ninyo. Eh dapat yata sa inyo. Salsalin na lang si Roque. Sandali. Ayoko na pupunta dyan kasi nabubuhay masyado yung comment section. Di ba? Kagaya niya, sila Roque, wala na po yan. Ano na ho yan? Kumbaga ho, Walking Dead na yung mga yan, mga kababayan. Walking Dead, ibig sabihin, walang kwenta na. Para ho sa akin, ano? Ibig sabihin, walang kwenta na ang mga buhay ninyan. No? Yung tipo ba, wala na, naglalakad na, nag-aantay na lang na makulong. Ganun, no, mga kababayan. No? Yung mga yan. O, game, tuloy. Puro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means. Correct. Kung tayo nga ho, naiintindihan natin. At saka, kapag kayong si Gina Acosta, si Gina Acosta, araw-araw nakakakita ng pera, nakakaharap niyang pera. Disbursing officer ho, mga boss chief sir. Kumbaga, taga-approve, sige, okay, go yan. Pera ang pinag-uusapan. Tapos, kumbaga yung pakitaan lang ng bundle ng pera, niligutan parang anga-anga pa. Eh baka sinasadya. Di ba Ma'am Emily Salinga, I am Batman, Maylin Mendoza at Gerardo Ramirez at Sunny Reyes? Oh. Di ba halata mong nagtatanga-tangahan na lang ho mga kababayan eh. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Andali, special disbursement officer. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa iba? Correct. Bigla na lang ho mga nagtatanga-tangahan. Bigla na lang, ay hindi ko po alam, hindi po ba marunong? Ay Mr. Witness, pwede po ba ganito? Hindi ko po kasi naintindihan yung sinasabi ninyo. Mga julul, alam nyo yan. No? Ako dito kay Acosta po, mga kababayan. Narinig na natin sila Amy Marcos. Narinig na natin yung ibang mga kasama nila dyan sa DDS. Kung ako, rektahan ko ng ilalaglag. Sasabihin ko na ang katotohanan. Bakit po? Kasi ang nakikita ko na target nila na ilaglag po mga boss chief sir at papasanin nung itong mga confidential funds na issue na ito ay si Gina Acosta at saka yung si Paharda. Di ba ang sinasabi nila Amy Marcos? Wala pong kinalaman. O kumbaga, nandiyan po sa mga disbursements officer yung mga may mali. Ganun na yung sinasabi nila eh. Eto na, sila na yung isusunod na ilalaglag. Sila ang ipapain po mga boss chief sir. Samantalang yung pinakamataas o yung vice presidente, yun ang gusto nilang iligtas. Kung ako dito sa mga ito, ilalaglag ko na yan. Di ba Sir John Miel? Mida Tablang? Ibang bansa, mga Hapon, mga Chinese. I know, Miss Witness, you can understand. Alam ko sila, yung mga DDS, pro-China yung mga yan. Ang Vice Presidente, alam ko, pro-China. Si Pulong Duterte, mga pro-China iyang mga yan. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. Lahat? Founder ng Ceresa po, si Chaicher, nandiyan na ho. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Correct. Abutin tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po, sumagot naman po siya. Alam nga ba naman? Para si Rodante Marcoleta din. Sabi ni Annalyn Ando, pareho lang yan sa Net25 News. Ang baha kinumpara sa COVID.
nagsisi daw sila, binoto si PBBM, nalunod sila sa baha. Mabuti pa daw si FPRD, natulungan sila sa panahon na, putragis na yan, panahon ng COVID, mga kababayan, ipagmamalaki nyo yung ginawa ni Duterte nung panahon ng COVID. Baka malaman nyo ang katotohanan, mga DDS. No? Mylen Mendoza, ang katotohanan po, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, pinakamatagal na COVID sa Pilipinas. Pwede nga sabihin ko, buong mundo eh. Di ba? Pwede ko sabihin, ang pinakamatagal na mayroong COVID ay ang Pilipinas. Kwentuhan ko lang kayo, mabilisan lang po para malaman nyo katotohanan. Ako, umalis ako ng bansa, no? Kasi, nung COVID, mga bossing, nagbakasyon kami dyan. Sabi ko, total naman, lockdown, sarado lahat, pati dito sa ibang bansa, ang gagawin ko na lang, yung pamilya ko, i-lockdown ko na lang sa Pilipinas. Kumbaga, ma-enjoy pa namin yung bahay namin dyan. Umuwi kami ng COVID. Di ba? Lockdown, no? Pero sa totoo lang, yung sinasabi lockdown, nako po. Kapag ka naka-big bike ka, wala lockdown. Ako, nagmumotorsiklo nung yung big bike ko eh. Walang lockdown. Wala pa akong checkpoint. Yung mga pobre, kawawa nating mga kababayan na mga nagmumotorsiklo nung maliliit nilang motor, hinaharang. Opo. Sige. Dumating kami ng COVID. Ang daming kabalbalan sa Pilipinas, mga boss, chief, amo, sir. Dito, may mga motorsiklo. Sa ibang bansa, may mga motorsiklo. Sa Pilipinas, motorsiklo, mag-asawa, may barrier. Saan ka ba naman nakakita nun? Di ba katrataduhan? Nakaangka sa motorsiklo, may barrier. Putik. Wala na nga mga trabaho, yung mga Pilipino. Gagastos pa sa barrier. Tapos pag-uwi sa bahay, pag gabi na, bembangan na. Di ba? Para saan yung barrier na pinauso ng administrasyon ni Duterte, mga boss, chief, amo, sir? Mga panahon na sabi sa akin nung dati kong boss, Mark, balik ka na, wala na, tapos na COVID, pwede na tayong mag-umpisa ulit. Pero sa atin, alam nyo, mga boss, chief, amo, sir, swab test pa din. 4 na swab test bago ka makalabas ng Pilipinas. Biruin mo sabi sa akin ng amo ko, wala na, okay na dito. G na dito. Pwede na yung mga negosyo. Sige. Inalam ko yun sa Pilipinas kasi babalik na ulit kami, buong pamilya eh. Inalam ko. Sabi doon, kailangan mong 24 oras magpa-swab test bago ka pumunta ng airport. Pa-swab test kami. Isa. Kumbaga, ito ay, ang sinasabi ko ngayong araw, tapos bukas, yung aming flight. Tapos pagdating namin doon sa airport, kailangan mo na naman magpa-swab test bago pumasok ng airport. Anak ng putik, sabi ko, swab test lang namin kahapon, tapos swab test ulit dito. Siyempre, wala namang magagawa. Gusto mo makalabas na ulit di ba? Nakalabas na. Pagsakay ng aeroplano, siyempre, may mga mas pa na sa Pilipinas pa eh. Paglipad, pagbaba ng Hong Kong, saan ba kami dumaan? Japan. No, pagbaba ng Japan ng aeroplano, mga kababayan, Putragis, normal yung mga tao. Normal yung mga tao eh. No, naka-face mask kami kasi syempre, ang utak namin ipit sa Pilipinas eh. No? Yung mga tao, sabi ni Sir Janiel, si Sir Janiel Nel Mitada, ano ba ya, Sir? Mida Tablang. Kumita nga, Mark. Totoo, no? Pagdating namin sa Japan, wala na yung mga tao. Kumbaga normal na kung ano yung dati, kung ano yung ngayon, ganun na po. Wala nang mga naka-face mask, nakatingin na lang sa amin yung mga naka-face mask, wala nang mga social distancing, wala na. Tapos, sa Pilipinas, ganun pa din. Umabot kami ng New York. Syempre, kapag katapos ng Japan to New York, ganun din po. Wala. Sa Pilipinas, COVID pa din po, malala, kasagsagan pa din ng pandemic. Tapos ipagmamalaki ninyo yung
ginawa ni Duterte. Sabi ni Lolo Yul ng Miami, anong pinagkaiba kay Petra niyan? Lulunurin si Senator Ping sa katotohanan sa baha pala. Di ba pagandahan pa daw ng face mask, sabi, o sa Pilipinas. Sa New York, wala na. Nakarating kami dito sa isla ng Cayman Islands. Niho, niha, walang ginawa sa amin. Sa Pilipinas, meron pang ihiwalay ka pa. Kung hindi, eto totoo. Kung hindi po napalitan ang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos, malamang hindi pa tanggal yung face mask eh. Di ba? Ano ang deklara ng Pangulong Bongbong Marcos? Wala na, hindi na ibabalik yung face mask ng pagkaupo. Wala nang face mask. Ako naniniwala ako, totoo yung mga sinasabi ninyo na pinagkakitaan yung COVID nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Daniel Tab lang po. Ayan, mas madali, di ba? May facial pa. may ganun pa. Akala mo, astronaut yung mga Pilipino. Dumating kami dito sa isla, sa Cayman Islands. Sa Pilipinas, umabot pa ng 1 taon. Mga boss, ewan ko. Bahala sila dyan. Sila na lang ang goyoin nila. Sila na lang ang goyoin nila, mga boss chief officer. Diyan sa sinasabi nilang magaling si Duterte sa paghawak doon sa COVID.